Hey plant lovers! Welcome po sa Billy's Garden. For today's video, gagawa tayo ng living fence gamit ang Dracaena. Napakadali po nilang i-propagate, mapabaguhan man sa paghahalaman o yung mga inugatan na. Hindi lang ho ito nagpo-provide ng privacy or nagde-define ng boundary sa inyong space. Nakakapagpadagdag rin ito sa tropical look ng inyong garden. For today's video, isi-share ko po yung top cutting method ng pag-propagate ng Dracaena. Ito po kasi yung pinakamadali at time efficient para sa akin. Kung nasa Pilipinas kayo, applicable yung gantong method kapag tag-ulan. Huwag gagawin kapag summer o tag-init kasi mas kakailanganin ng mas mahabang oras at tubig para makapag-develop ng ugat yung cuttings. Worst case scenario, mabansot yung halaman dahil sa init o baka mamatay. Kakailanganin lamang ng matalim na pruning shears o itak, depende sa size ng stem. Kapag mas maliit, pwede na ang pruning shears. Pero kung mas malaki na yung katawan o stem, mas mainam na ang itak. Maghanap lamang ng malusog na stem at putulin sa taas ng node. Make sure na 45 degree yung angle para ma-encourage yung panibagong tubo. Next ay tanggalin ang dahon sa babang bahagi ng cutting. Mag-iwan ng dahon para matulungan yung halaman na makapag-photosynthesize. Pwedeng idip yung dulong bahagi sa rooting hormone kung meron para mas mabilis na mag-ugat. Dito po sa amin, di naman kami gumagamit ng rooting hormone. Pinuputula ang yung stem bago itusok sa lupa. Yung mga Dracaena na napropagate ko last year, kahit walang rooting hormone, nabuhay naman. Sa pagtanim, maghanap ng area na may sapat na sikat ng araw kung saan itatanim yung halaman bilang bakod. Make sure na well-draining yung lupa. Maghukay at least 12 inches na lalim at may sapat na space sa bawat pagitan para ma-accommodate yung bawat stem. Importante na medyo malalim para di madaling mabuwal yung itinanim na cuttings. Mainam na even yung spacing para magandang tignan. Pagkatanim, diligan yung cuttings. Pwedeng maglagay ng mulch sa palibot nung pinagtaniman para ma-retain yung moisture at di agad tubuan ng damo. Make sure lang na regular na i-prune yung bakod kapag lumaki na. Kung sa paso naman itatanim, diligan lamang ang cuttings at ilagay ito sa may sapat na liwanag, malayo sa direktang nasisikatan ng araw para di masunog yung dahon. Ito po yung ilan sa mga Dracaena na nasa container. Ito po yung lumang container ng pintura. Hello boys! Ito naman po yung luma ng kaldero. At ito naman yung container mula sa ospital. Make sure lang na hugasan yung lumang containers bago gawing paso para maiwasan na malason yung halaman just in case na may matapang na chemical na maaaring makasira sa halaman. Ayan, balik tayo sa living fence. Panatilihin lamang na mamasa-masa yung lupa at makalipas ang ilang linggo ay makikita na yung pagkabuhay ng cuttings. Halata siya sa dahon, mga ilang linggo pagkatapos itusok sa lupa, medyo matamlay tingnan yung mga dahon. By the time na nakapag-develop na ng ugat at medyo nagiging stable na, parang nabubuhayan na yung dahon. Di na siya droopy tingnan kumbaga. Be patient lang at bigyan ng sapat na oras para mabuhay. Ayan, ganyan lang ho kadali mag-propagate ng Dracaena gamit ang top cutting method. Ang kagandahan ho nito bilang bakod ay low maintenance siya. Minimal lang ho ang dilig at pag-prune tapos ilang taon siya dyan na pwedeng bakod. Kawayan ho sana yung first option ko kaso siguradong sasabit sa linya ng kuryente at saka baka makadali.
kapag may bagyo, kaya ito na lang Dracaena. Salamat po sa panonood. Happy gardening!